1TV Noontime Balita. Sa iyong mga nagbagang mga balita sa udto, 1TV News Channel. 1TV News Channel now bring you our midday report. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Pakisayon sa mga nagunang mga blow-by-blow updates, mga trending topics ug mga hottest online news sulod o gawas sa dakbayan sa Ozamis ug sa Misamis Occidental. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Higala, kumusta og mayong adlaw? Adlaw karon nga Huwebes, Pitsa 22 ning bulan sa Septembre tuig 2022. Ako si Adoni Desena alang sa One Noontime Balita Live. Una, saluhan sa atong mga balita. Sa balitang lokal, minimum health protocol subling ipatuman sa sangguniang panlalawigan. Konseho gustong mo impusar og penalty sa makalapa sa curfew hour. Ordinansa sa indigenous people sa Ozamis giamindahan. 21 ka mga civil society organization giilana sa Asinso Ozamis Administration. Mga senior citizen target ni Mayor Indy nga pabakunahan. Per head food packs madawat sa makadala og daghang senior citizen. Sa balitang regional, duha ka Chinese national nga giingong kidnap for ransom member sikop sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mananagat gikan sa Bohol napadpad sa kadagatan sa Surigao. Negosyante nga taga Maguindanao giambush patay sa Cotabato Province. Og scam sa kasal mitumaw sa Davao City, mga suspek gipangita. Detalye sa atong mga balita sa One Noontime Balita Live, human lang niini. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Mga Ozamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Anaa ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernard Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Ozamis City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager nga si Miss Genevieve Digamo. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Hashtag Gloria Bazaar Bernard. Hashtag Easify Your Life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Ozamis City. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. O karon sa detalye, minimum health protocol subling ipatuman sa sangguniang panlalawigan. Kung sa ubang syudad o probinsya sa nasud, optional na lang ang pagsuot og face mask, apan sa Misamis Occidental posible nga magpabiling rekisitos. Sumala sa resolusyon nga gipadangat sa sangguniang panlalawigan ngadto sa mga lungsod og syudad sa probinsya, gimanduan ang konseho nga subling ipatuman ang kanihiayng ordinansa nga mag-obligar sa katawhan nga magsuot regular og face mask
sa mga lugar nga proseso kanunay ang katauhan sama sa merkado publiko, department store, eskwelahan, opisina ug uban pa. Sa mosyon nga gibasa ni Committee on Health Chairperson Konsehal Kat Katlim nga magpabilin ang minimum safety protocol sa probinsya hangtod nga epektibo pa ang deklarasyon sa state of emergency gumikan sa epidemic o pandemic. Epektibo ang ordinansa dili lang sa taga Misamis Occidental apan lakip na sa mga dumuduong mobisita o moagi sa probinsya. Wala pa'y konkretong approval ang konseho may tungod sa maong solusyon apan posible kining aksyonan sa konseho sa labing dali nga panahon gumikan kay padayon ang pag-obserbar sa Asenso Ozamis Administration sa minimum health protocol batok COVID-19. A resolution approving the Ordinance 1235-2022 of Sangguniang Panglungsod of Ozamis, repealing Ordinance 1203-20, an ordinance mandating the wearing or use of face masks of all persons entering Ozamis City or its public places during the public health emergency during pandemic or declaration of community quarantine, providing penalty for violation thereof and for other purpose. On item number 8, resolution number 401-22 of the Sangguniang Panlalawigan, a resolution approving the ordinance 1235-2022 of the Sangguniang Panglungsod of Ozamis, repealing ordinance 1203-20, an ordinance mandating the wearing or use of face masks of all persons entering Ozamis City or its public places during the public health emergency during epidemic, pandemic or declaration of community quarantine, providing penalty for violation thereof and for other purposes. And lastly, on item number 9, resolution number 402-22 of the Sangguniang Panlalawigan, a resolution approving the ordinance 1236-2022 of the Sangguniang Panglungsod of Ozamis, repealing ordinance number 1209-20, an ordinance penalizing all individuals, establishments pursuing an occupation, calling and or doing business within the territorial jurisdiction of Ozamis City which will fail to observe the minimum health standards. Si Konsehal Catherine Kat Katlim, Chairperson Committee on Health, Ozamis City Council. Konseho gustong mo impusar og penalty sa makalapas sa curfew hour. Gusto sa konseho sa dakbayan sa Ozamis nga pabutangan og fines o penalty ang mga individual nga makalapas sa curfew hour. Sa resolusyon nga giduso sa konseho gusto ni ini nga ang Sangguniang Panlalawigan mismo ang moaprobar og ordinansa sa penalty aron adunay unipormadong implementasyon sa tibuok probinsya. Gusto ni Konsehal Mars Tapayan nga adunay klarong fines o penalty ang ordinansa aron dunay basihan ang kapulisan. Mas pabor usab sa kapulisan ang pagpahamtang og fines kung itande sa kaso mismo nga makapalangan na kaayo sa ilang operasyon. Resolution number 461-22 of Sangguniang Panlalawigan, resolution approving the resolution number 185-2021 of Sangguniang Panglungsod of Ozamis, requesting the Sangguniang Panlalawigan, Province of Misamis Occidental to pass an ordinance penalizing by fine violations of curfew hours. Honorable Sir, just a comment. Our request is for the SP to pass an ordinance imposing penalty because our police officers from city are requesting this. It will be more burdensome on their part to file cases against violators of curfew hours. It is more expedient for them to just pay fines since this rule about curfew hours emanates from an executive order of the governor. Honorable Sir, we don't have the power to amend this order of the governor. So it's best that we will pass an ordinance imposing penalties instead of this ordinance, this order without any penalty, and would require our police officers to file a case in court
which will be more burdensome to the post officer as well as to the violators of the KPR. So, Si Attorney Mars Tapayan, Majority Floor Leader, Ozamis City Council. Ordinansa sa indigenous people sa Ozamis giamindahan. Adunay mahitabong kausaban sa implementasyon sa balaod sa mga lumad sa dakbayan sa Ozamis, partikular sa mga provision sa penalty. Matud pa ni Ozamis City IPMR Representative Konsehal Relinda Bation nga gusto niyang mausab ang pipila ka bahin sa probisyon sa gipatumang balaod sa IPMR aron magmatngon ang laing tribu sa lumad nga mosulod dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, partikular sa dakbayan sa Ozamis. Nagpatabang si Konsehal Relinda Bation sa Regional Commission sa NCIP nga makorehian ang daang ordinansa gumikan sa nahitabong pagsulod sa laing tribo gikan sa probinsya sa Bukidnon aron mangumbinser og membro dinhi sa dakbayan sa Ozamis. Sa daang ordinansa dili kaayo klaro ang gipangbawal nga mga kalihukan ug ang penalty hinungdan nga way nahitabong kaso sa mga nakalapas sa pagkakaron. Ang nasangpit nga amendasyon ana sa second reading o kamulon pang gituki sa committee level. So para ma-actionan nato ang matagaan po nato pagtagad ang mga kaigsoonang tribo outside the ancestral domain, manang kinahanglan siya nga ma-amend nato ni siya nga ordinance para dili na sila kay ang dagan kayong mag-organize nga gamiton ra ang tribong subanin. So dili na sila mo adto sa ancestral domain kay na naman tay ordinance. So ato ni siya amend para tibuok dito sa Ozamis City kung na mag-organize nga mga gamiton ang tribong subanin like ni Dato Lawlawan nga gikan sa Bukidnon, moanhin sila diri magpa-ID gamiton ang mga ubang tribo nga isyuhan nilag ID dayon mangayo sila og kwarta nga 200. So that's why as IPMR and City Chieftain akong gipaabot sa mga tribal leaders. So naka-decide sila nga kinahanglan gid siya nga amend ang ordinance nga 1083-17, Madam Chair. Do you have already the amendment, proposed amendments of this 10-0? Yes, Madam Chair. Distribute na sa mga kuan. Madam Chair, na-address sa section 6, Madam Chair. What particular? Madam Chair. The proposed amendments, what particular section? Yes, Madam Chair. Amendments, Madam Chair, na para dili sila basta-basta makasulod diri, Madam Chair. Nasa section 6, Madam Chair, required for registration of clearance and individuals, groups or organization claiming to be IPICs are hereby required to register and obtain clearance from the office of the City Chieftain and barangay tribal leaders having jurisdiction of this area and the National Commission Indigenous People NCIP Misamis Occidental. Kinahanglan sila i-required, Madam Sir, para di sila basta-basta makasulod. Si Konsehal Relinda Bation, IPMR Representative, Ozamis City Council. 21 ka mga civil society organization giilana sa Asinso Ozamis Administration. Opisyal nang gipaila sa konseho ang 21 ka mga civil society organization sa dakbayan sa Ozamis nga nag-apply nga ma-accredited sa Asinso Ozamis Administration. Matud pa ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang 21 ka mga civil society organization napili gumikan sa hugot nga paghashas sa Asinso Ozamis Administration labi na sa gikinahanglang credentials o reputasyon sa publiko. Ang 21 ka mga civil society organization mao kining musunod: Ozamis City Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, Ozamis Women Market Vendors Association Incorporated, World Vision Development Foundation Incorporated, Asinso Ozamis Motor Cab Operators and Drivers Association, Community Formation Corporation, Froposi, IP Subanin Barangay Chapter, Misamis Porterage Credit Cooperative, Barangay Kugon Farmers Association, Rosbads Ozamis, Our Lady of Triumph Institute of Technology Incorporated, Community Volunteer Health Workers Ozamis City Incorporated, Multipurpose Cooperative of Mars Hospital Employee, Ozamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated, Public Teachers and Employees Multipurpose Cooperative,
concerned advocate saving terrestrial and marine ecosystem, Ozami City Kalifi Women's Association, Ozami City National High School Multipurpose Cooperative, Ozami City Irrigator Service Association Incorporated, Carriage to Credit Cooperative o Couples for Christ. Nasaran nga sa local government code, obligado ang local government unit nga mo-accredit o mga civil society organization isip partner nga mga stakeholders alang sa kalambuan. With this, Honorable Chair, as the co-chairman of the Committee on Civil Service, chaired by Honorable Lorly Participants, who is temporarily out for personal necessity, Honorable Chair, I move on joint motion to approve for accreditation 21 civil society organizations being enumerated in the letter of City Mayor, namely, number 1, Ozami City Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, chaired by Ibiratan. Number 2, Osamis Women Market Vendors Association Incorporated, chaired by Lani C. Dilabiga. Number 3, World Vision Development Foundation Incorporated, chaired by Manuel A. Lim Jr. Number 4, Ascension Samis Motor Club Operators and Drivers Association, headed by Jorlan T. Moralion. Number 5, Community Formation Corporation, headed by Most Reverend Martin S. Humuwad, Dili, the Archbishop of Ozami City, Honorable Chair. Number 6, Federation of Rural Urban Poor Organization of Ozami City Incorporated, headed by Rosemary Elisina. Number 7, IP Subanin Barangay Chapter, headed by Nina B. Tual. Number 8, Misamis Porterage Credit Cooperative, headed by Henry A. Pito Sr. Number 9, Bagay Kogon Farmers Association, headed by Prudencio L. Lisma. Number 10, Rosebud Summit, headed by our very own Roland B. Ciso Jr. Honorable Chair. Number 11, Our Lady of Triumph of Technology Incorporated, headed by Rosil A. Maglasang. Number 12, Federated Community Volunteer Health Workers, Ozami City Incorporated, Marlene I. Gukor. Number 13, Multipurpose Cooperative of Mars Hospital Employee, headed by Maria Charito J. Batayula. Number 14, Ozami Filipino Chamber of Commerce Incorporated, headed by Long Fai Chan. Number 15, Public Teachers and Employees Multipurpose Cooperative, headed by Annalyn G. Ingasia. Number 16, Concerned Advocate Saving Terrestrial and Marine Ecosystems, headed by Nelson T. Quaresma, PhD. Number 17, Ozami City Kalifi Women's Association, headed by Margaret C. Doctor, the beloved wife of our City Council, Honorable Jan Doctor. Number 18, Ozami City National High School Multipurpose Cooperative, headed by Poncio J. Pamisana. Number 19, Ozami City Irrigators Service Association Incorporated, headed by Gerardo O. Emilda. Number 20, Courage 2 Credit Cooperative, headed by Camilo Candongo. And last but not the least, number 21, Couples for Christ, headed by Lojos M. Calyao. Honorable Sir, these are the 21 civil society organizations being submitted by City Mayor for our approval for consideration and approval for accreditation. I move for approval on the first reading for the reservations, Honorable Chair. Joint motion. Si Konsehal Mars Tapayan, Majority for Leader, Ozami City Council.
Mga senior citizen target ni Mayor Indy nga pabakunahan. Dihado pa kaayo ang dakbayan sa Uzamis sa vaccination target rate sa mga senior citizen. Kini karon ang seryosong awhag ni Mayor Indy Waminal nga tabangan ang Asinso Uzamis Administration nga madasig og voluntaryong magpabakuna ang mga senior citizen. Matud pa ni Mayor Indy nga ang ipanghatag nga food packs og 500 pesos cash pahalipay lang kini sa kagamhanang lokal aron mas madasig pa ang mga usamisnon nga magpabakuna. Apan ang pinakamahinungdanon nga voluntaryong magpabakuna ang mga usamisnon labi na sa mga senior citizen aron makabot gayod sa gitumong nga herd immunity batok grabing epekto sa COVID-19. Ayaw mo kabalaka because we will also help you convince more senior citizens to get their vaccine doses. No? So, as you go about and conduct your vaccination activities tomorrow, pwede din nyo magdukag-consulti sa ang mga senior citizen na kung magpa-booster, no, kung magpa-vaccine sila, whether it be first dose, second dose, or third dose, no, makadawat sila o ato ang standard ayuda incentive set o 5 kilos of rice and 6 canned goods. No? And for those senior citizens na who will submit themselves sa second dose, so may full vaccination, and which is going to ihap sa DOH, they will receive an additional 500 pesos cash incentive. No? Per head food packs madawat sa makadala og daghang senior citizen. Gikalipay sa mga personnel sa City Health Office ang bag-ong sistema ni Mayor Indy Waminal sa tuyo nga matabangan ang kagamhanang lokal pagkumbenser sa mga senior citizen nga magpabakuna. Matud pa ni Mayor Indy Waminal nga dili lang ang mga senior citizen ang makadawat og food packs, apan lakip na ang mga individual nga makataral og mga senior citizen. Kung makadala ang maong tao og 5 ka senior citizen pataas, makadawat kini per head og tag 5 ka kilong bugas humay, apil na ang 6 ka lata gikan sa Asinso Uzamis. Ang tao nga makadala og daghang senior citizen wala na gi-require ni Mayor Indy nga bakunado o dili bakunado. Ang tanan bukas nga mutaral og mga senior citizen. Katong mga any person, no, na maka-convince og senior citizen na maka-take na sa iyahang second dose will also receive the 5 kilos rice and canned goods and goods. Sila mismo, hindi na kailangan magpa-vaccinate, hindi na kailangan magpa-booster. Kung naa sila yung mag-convince na senior citizen na kumuha sa iyang second dose, siya po mismo na incentive, na ayuda na madawat. No? And kaning incentive na to sa mga mutabang sa ito o convince sa senior citizens, this will not be limited, meaning there will not be a cap. So if there is one person who can convince 10 senior citizens na mo-take sila second dose vaccine, then that person will be entitled to 10 cents of incentives. Ang nagsunod nga pamahayag ni Mayor Indy Waminal sa dakbayan sa Uzamis. Sa balitang regional, duha ka Chinese national nga giingong kidnap for ransom member sikop sa Lapu-Lapu City PNP Cebu. Detalye ni Ana og sa uban pang mga balita sa One On Time Balita Live sa atong pagbalik. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Human sa kabisi sa tibuok tuig nga gimbuhaton og panginabuhi, oras na nga mopahulay sa makadiot alang sa All Saints Day season. Dagkuti ang kandila ug ipalabas pagpalik ang gugma ug pag-amuma sa mipanawng mga hinigugma.
Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Star Mineral Wax Candle. Star Mineral Wax Candle, ang kantila nga mulungtad og dugay. Dekalidad ug adunay klase-klaseng disenyo. Star Mineral Wax Candle, ang kantila nga mulungtad og dugay. Mapalit sa tanang supermarket ug mga sari-sari store. Kung ikaw dunay panginahanglanon sa imong farm o baka sa uban pang panginahanglanon nimo sa panginabuhian man o sa pangadlaw-adlaw, diri na kita mamalit sa nag-una sa mga baratong baligya sa mga agri-vet supplies and needs ug uban pa. Ang Bryant Milling and Marketing. Bryant Milling and Marketing, distributor of agricultural, consumer, hardware, school and office supplies and more. Nagabaligya sa tanan nimong panginahanglanon sa wholesale ug retail sama sa kompletong grocery items nga adunay mas baratong presyo sama sa lokal o imported nga mga bugas, mga ilimnon ug daghanan pa. Ang Bryant Milling and Marketing adunay kaugalingon nga farm. Aduna usab sila mga frozen goods sama sa Bianca's Frozen Goods nga sila mismo ang naghimo. Mao ka nang makasiguro ka nga kini presko ug luwas. Aduna usab sila fresh meat sama sa pork and chicken, mga frozen products sama sa Virginia Foods ug tender juicy hot dogs. Aduna sa sila kaugalingong products sama sa Royal Candles and Wax, Royal Drinking Straw and Sanitary. Mga panginahanglanon sa imong farm sama sa hog feeds, poultry products, mga nagkadayang mga veterinary products and accessories sa mas ubos nga presyo. Aduna usab sila livestock feeds sama sa game fowls and swine or hog feeds, natural and environment-friendly fertilizers, pest controls, and more. Busa kung aduna kay mga panginahanglanon, anhin na karon sa Bryant Milling and Marketing. Anaan ang himutang sa Zulueta Street, Ozami City, kilid sa Unitap, Ozamis. Bryant Milling and Marketing, ang labing kompletong tindahan sa mga baratong baligya sa Ozami City. When it comes to great breads, it's Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop has been serving us for years with over 200 branches nationwide. Freshly baked breads all the time at Park and Go Bake Shop. Affordable, quality baked breads only at Park and Go Bake Shop. Sa Park and Go Bake Shop, ang ilang mga pan lamian na, sustansyado pa. Dinhi na kita mamalit sa Park and Go Bake Shop. Aduna sila yung mga nagunang mga pan, con breads, mga cupcakes, mga cookies, macaroons, mga pastries, ug mga cakes for all occasions. Plus, init ka pandesal kada alas 4 sa kadlawon. Busa kung panang inyong paliton sa Park and Go Bake Shop na. Lamian na, kanunay bago pa. There's always a right place to shower your worries. Park for the freshness and go for the taste. Ang Park and Go Bake Shop Ozami City Branch, anaan himutang sa Zulieta Street, tapad sa Unitop, Ozami City. This portion is brought to you by Elim Agricultural Supply, distributor of Magnolia Dressed Chicken and Pure Foods products, located at Barangay Lamaan, Ozami City, and telephone number 521-2573. Elim Agricultural Supply. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Detalye sa Balitang Regional, duha ka Chinese national nga giingong kidnap for ransom member sikop sa Lapu-Lapu City, Cebu, PNP. Duha ka suspitsadong mga sakop sa kidnap for ransom group nga Chinese nationals ang nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes, September 16. Giingong sila nagnegosyo aron pagtabon sa ilang krimen. Unang nasikop si Tuan G. Lin, 50 anyos, taga Aldea del Sul subdivision sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Kinsa nasikop niadtong Biyernes sa udto sulod sa iyang restaurant sa sitio Suong 1, Barangay Mactan. Pagka alas 5 sa hapon, si G. Chinglong, 33 anyos alias Yanggo, J. og Jason, nga taga Base Water Subdivision sa Barangay Marigondon na sikop dool sa Lapu-Lapu City Hall sa samang adlaw. Si Police Lieutenant Susimo Ravanes Jr., team leader sa Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit, maoy nangulo sa pagsikop sa duha ka mga suspect.
si Ravanes nga nahinabi sa Super Balita Cebu, nagkanayon nga si Lynn positibong giila sa mga saksi nga maoy miabang sa Toyota Innova sa rent-a-car company. Ang sakyanan maoy giingong gigamit sa pagkidnap kang Liu Singgo, 70 anyos ni atong Mayo 25 nining tuiga sa Lahog, dakbayan sa Sugbo. Si G dunay travel agency og taga Fujian, China. Gikataho nga maoy migiya sa mga kidnapper ni Liu. Matud pa ni Ravanes ang duha ka suspect na sikop pinasikan sa warrant of arrest sa kasong kidnapping og serious illegal detention nga gi-issue ni Judge Annie Marie Militante sa Branch 53 sa Regional Trial Court 7 sa Lapu-Lapu City. Sumala sa kapulisan ang duha napulo na katuig nga nanimuyo sa Sugbo nga nagtakuban sa ilang negosyo nga restaurant o travel agency. Kinumduman, upat ka mga kauban nilang gikatahapang mga kidnapper na patayin sa kapulisan atol sa rescue operations. Pipila ka bulan ang milabay. Ang mga suspect giingong nangayo og 20 milyones pesos bugti sa pagbuhi sa biktima. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Mananagat gikan sa Bohol napadpad sa kadagatan sa Surigao. Mananagat nga upat ka adlaw nga naglutaw-lutaw sa dagat human mitikyaob ang iyang bangka naluwa sa laing 5 ka mga mananagat. Alas 6:30 sa buntag Sabado, September 17 sa kadagatan sa Surigao. Si Police Chief Master Sergeant Ariel E. Capidus miila sa mananagat nga si Bimbo Bacharpa. Sumunon, 34 anyos, taga Barangay Lungsod Daan, Mabini, Lalawigan sa Bohol. Matod ni Capidus nga si Sumunon misaysay nga nanagat siya sakay sa iyang bangka nga dimotor sa hapon September 14 sa kadagatan sa Bohol dihang nasugat niya ang bati nga panahon. Tungod sa kadagko sa mga balod, mitikyaob ang iyang bangka apan nakakapyot og nakatungtong siya niini sulod sa upat kaadlaw. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Negosyante nga taga Maguindanao giambush sa Cotabato City patay o Cotabato Province. Radio o personal nga dumot ang gilantaw sa mga otoridad nga motibo sa pagpusil patay sa negosyante kinsa kanhi kandidato pagkakonsehal sa munisipyo alas 4:05 sa buntag Martes, September 20 sa probinsya sa Cotabato. Giila ang biktima nga si Edwin Bunbun o Bonjovi Sindatok Idzla, kandidato pagkakonsehal sa Dato Piang, Maguindanao Province apan naparod sa milabay nga piniliay. Matud pa ni Midsayap Chief of Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza nga sakay ang biktima sa iyang gimanihong nga Isuzu D-Max pickup nga may plakang LFJ 269 sa Quezon Avenue, Barangay Poblacion 5, Midsayap sa diha nga kalit nga gitaparan sa riding in tandem suspects og gipusil gamit ang kalibre 45 nga pistola. Dali usab dayong misibat ang mga mamuno sakay sa motorsiklo nga walay plaka. Dead on the spot ang biktima human nakaangkon og daghang samad pinusilan sa nakadayang party sa lawas. Samtang gikondena ni Midsayap Mayor Rolly you're the man sakdalan ang pagpatay sa biktima. Gikanayon sa mayor nga personal siyang naalarma sa sunod-sunod nga pagpamusil patay sa Midsayap. Busa gitahasan ni sakdalan ang kapulisan sa Midsayap Municipal Police Station nga paligunon pa ang seguridad sa lungsod alang sa katawhan. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Scam sa kasal mitumaw sa Davao City, mga suspect gipangita. Duha pa ka giingong scammer sa kasal ang di pa masubay human sa daghang mga pagsulay o pagtawag kanila sa Anti-Scam Unit Davao kon ESU Davao. Etong Hunyo o September 10, daghang mga magtiayon ang gipangilad sa ilang damgo nga kasal nga resulta
sa syndicated staffa gikan sa duha ka managlahing organizers niini. Gisulti ni ESU Head Simplicio Sagarino nga hangtod Martes, September 20, gikan sa miaging insidente ning tuiga, ang giingong mangingilad wala pa gayod masubay nga maoy nakalangay sa paglambo sa kaso. Gitambag ni Sagarino nga aron nga umuduso ang kaso, mga nagreklamo kinahanglan nga muhatag sa saktong address aron nga mahatud ang sumon. Matud niya nga 5 sa 80 ka magtiayon nga giilad sa bag-ong insidente lang nakaduso na og reklamo ngadto sa ilang buhatan. Gihangyo usab niya ngadto sa mga nagreklamo nga ilakip ang staff sa giingong scammer. Sayo niini gisulti ni Sagarino nga ang giingong scammers magatubang og syndicated staffa. Nagpahimangno si Sagarino sa mga biktima nga mopasaka og reklamo ngadto sa ilang buhatan aron nga masusi nila ang pagresolba sa maong isyu. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. When it comes to printing jobs, there's only one place to go. Daru Printing Services and General Merchandise. Daru Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. Daru Printing Services and General Merchandise is your print expert in Ozama City. They offer the best printing jobs such as tarpaulin printing, customized and sublimation shirts, shirts with prints, and t-shirt printing, photocopy, Panaflex signs, personalized t-shirt printing, digital printing, plastic lamination, PVC IDs, mug printing, and more. All these at an affordable price. So, when it comes to your printing needs, go to the expert. Daru Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. For more details, visit us at Anima Street, Barangay Aguada, Ozama City, near Faith Hospital, or contact 0942-050-5326, 0918-488-8937, 0936-252-8056, and 0906-572-0495. And look for Mr. Dario Muñeza. Daru Printing Services and General Merchandise. Quality and dependable prints at very low prices. This portion is brought to you by Imported Alhambra Suliralay. Alhambra, ang ilimnon nga makatagbaw sa imong kauhaw. Kay katumbas kini sa ubang imported nga pino nga tanglas ug lamian. Ang pino nga gikinahanglan sa imong lawas, mapalit sa mga piniling tindahan sa inyong dapis. Alhambra Imported Suliralay. Alhambra, distributed by Meritus Prime Distributions Incorporated. GB Printing Services, the leader in quality guaranteed service. Your one-stop shop in all your printing needs. They offer stainless signage, Panaflex signage, acrylic signage, lighted or non-lighted, signage maker, signage installer, signage repair, t-shirt printing, mugs printing, neon lights, and plaques. GB Printing Services. Ananay Mutan sa Laurel Street, Purok Mauswagon, Tinago, Ozam City. Sa dugang impormasyon o mga pangutana, kontak lang sa cellphone number 0963-948-1835 ug pangita lang ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Sir Mark. GB Printing Services, ang trabaho kasaligan og pulido. Your print expert in Ozama City. GB Printing Services, Tinago, Ozama City. FYT Hardware Corporation for your basic building needs. Ang FYT Hardware Corporation nagabaligya sa mga basic building needs sa manining musunod: hardware items, construction materials sama sa simento, plywood, mga kabilya, electrical supplies, bathroom fixtures, rice gas LPG ug daghang panguban. Ang FYT Hardware Corporation tindahan nga affordable lang ang presyo ug maayong serbisyo. Ang FYT Hardware Corporation ana mahimutang sa mga dalan Capistrano ug Mabini, Uzamis City. Matawag sa telepono 521-0458 and 521-0246. FYT Hardware Corporation, where prices are affordable and services are good. FYT Hardware Corporation.
Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Ang atong program director Mr. Johnny Tommy mipadangat og mensahe no sa ako ang cellphone. Ingon siya nga Don, appeal sa imo greeting sa live. Birthday ni Manang Lina Camacho Nilsen of Norway. Oh. All the way from Norway. Si Manang Lina, no, si Manang Lina Camacho Nilsen nag-celebrate siya ang birthday karong adlaw. Ang birthday greetings gikan ni sa atong traffic director Miss Chari Tommy Camacho and the family. Richard Camacho and Brenda Gustavsin nga tuapod nanukad sa Norway. Si Richard Camacho